Mga pinanggana ko mga kaigsunan malipay na usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lang yugto na usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanan ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suheto karon mga pinangga ko mga kaigsunan mao kining nagkanayon, lesson number 4 mga higala, share God's mission. So this talking about the life of Abraham. So ready na ito mga kaigsunan din nga nagasubaybay sa tuang broadcast karon. Mga GDL kung group discussion leaders ang kinamagapanalangin kaninyong tanan. Sa di pa tamo pa rin, so gusto na ko tibalukan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church Datagan Pagadian City. Alang sa usa ka special nga celebration 23rd Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom. So, muhangyo ko sa kanimo nga nagpaminaw karon dinhi somewhere within Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, dinhi sa Maguindanao Province, Lanao del Sur o Zamboanga del Norte. Okay, so magkita ta ninyong tanan karong adlaw dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church Pagadian City. So see you here mga kapamilya. Ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Okay, so sa pagpadayon mga pinangga ko mga kaigsunan sa samang paagi usab padayon ang fellowship dinhi sa Zone 2, Zone 3. Diri nga bahin sa Davao mga higala no, Davao Oriental. Okay, so sa pagsugod atong dapito na balang espiritu sa pagpakiguban kanimo kanako magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa kitas-an sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw. Hinaut Dios ikaw magabendisyon sa tanan nga mga tuon sa imong pulong. Kaalam nga langiton ihatag in taon kanila. O gimarusab sa mga GDL kon group discussion leaders nga diin makahimo sa pag-lead sa discussion karon kay ang kaalam kanimo imo pong gipiyal kanila. Panalangin ang batag usa ka panimalay. Ang mga nagbalatian karon ayuha in town kutob sa nagampo kanimo nang indahay kanimo tubagay ilang mga pangaliupo. Panalangin usab ang tanang mga sponsors, mga donors na ini nga tulumanon. Ayaw sila kalimti, panalangin sila ang tanang mga nagbalatian, ang tanang mga nagmasakiton. Ayaw po sila kalimti Ginoo. Ang tanan usab nga mga nagdumala sa The Loud Cry Ministries ug mga volunteers sa LCMFM panalangin ug ang tanan nimo mga magbubuhat sa Tiboknaw sa yuta nga gidumala sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ikaw magapanalangin kanila. Amahan, usbon ko pasayloa kami sa among mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan usbon ko, share God's mission. Atong ipahat ang buluhaton sa Dios. Ang atong K-text, kung memory text, makita na to sa John chapter 13 verses 34 and 35. Matod pa rinhi, a new commandment I give you, that you love one another. May they love each other as I have loved you. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Sa Bisaya pa, bag-ong sugo akong ihatag kaninyo, maghigugmaay mo ang usa o usa. Mahimong mahigugma mo sa usag-usab maingon sa akong paghigugma kaninyo. Pinagi nini ang tanang mga tao makaila nga kamo mao akong mga tinun-an kung kamo maghinigugmaay ang usa o usa. Atong masabtan ang mensahe sa Dios nga ang iyang buluhaton nga iyang gipiyal kanimo kanako ni ining kalibutan mao ang paghigugmaay sa usa o usa. Sukat pa sa pagsugod sa pagtawag sa Dios kang Abraham, iya kining gigamit alang sa iyahang buluhaton. The purpose why God called Abraham was for God's mission. Dunay task mo ay gihatag ato kang Abraham. Makita nimo ang kamatuoran sumala pa sa Genesis kapitulo 18
1 hangtod sa 33 nga ang Dios nagpakita kang Abraham. Sa dihang nagpakita si kang Abraham ang Dios, pagyahat niya mga kaigsunan, dunay 3 ka tawo. Okay? Sa di pa ta mo padayon sa unahan sa tema nato karon, na ko'y gustong i-emphasize mga kaigsunan. And the Lord, capital L, verse 18, appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance of his tent. So, samtang naglingkod si Abraham dito siyang tent kay untong tutok o sa something like init ang panahon. Dunay ang Dios nagpakita ngadto kang Abraham. And you know what? Verse 2. Abraham looked up and saw 3 men. Wow. Ang Dios may nanaog nagpakita ngadto kang Abraham. Sa pagtan-aw ni Abraham, 3 iyang nakita mga kaigsunan. Even during the time of Abraham, the concept of Trinity was already introduced. Sa panahon pa lang ni Abraham, gi-introduce na ang gitawag og kamatuoran mahitungod sa Trinity. Tagahan ta mo dugang sample. Kaning 3 mga kaigsuonan nga nakita ni Abraham. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, plural, he hurried for the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Wow. Iyang giyokbuan mga kaigsunan. Kining 3, wala mo reklamo. Kaya kung manulunda pa tong duha, maingog ito, hoy, manulunda rami, amig apila siya lang ang simbaha. No. Silang 3 mga kaigsunan, gisimba ni Abraham. So alang sa mga nagtuo nga ang Dios walay 3 ka persona, so dinhi pa lang nga punto masabtan nimo nga ang Dios nanaog nagpakita kang Abraham. Pagtan-aw ni Abraham, 3 sila kabuok o kining 3 gisimba ni Abraham. Sa to pa kaning 3 worthy of worship. Oh, nakita niyo yung point? Ang nakikistorya sa out of the 3, isa lang ang nakikistorya mga kaigsunan. To make the story short, ingon siya nga mubalik ra ko dinhi sunod tuig kanimong asawa manganak na. Si Sarah po dito sa likod sa tent nakadungog, nagkatawa ra ni baik-ik og katawa. Tungod kay Dios man ang nagsulti, nakadulor kabalo siya nga nikatawa si Abraham, si imong asawa ba nikatawa lang. Ingon siya makak na po si Sarah sa wala man ko nikatawa. So isa ra gyud ang nakikistorya sa 3. Ang duha way tingog-tingog. Although, kaning duha, gitawag og manulunda dito sa Sodoma Gomorrah. Gitawag silang manulunda, angel of the Lord. Pero matur na punta dito sa Sodoma Gomorrah mga kaigsunan. Sa dihang nagkikistorya si Abraham sa isa kanila sa 3, iyang gihangyo nga naglagong din ni muna kung dunay 50, ingon tong isa siya dili. Laglago ni mo dunay 40 sa dili, 35 dili, 30 dili, 20 dili, 10 dili, 5 dili. Ang duha nanganaog dito samtang gaistoryanan silang duha si Abraham. Ang duha ni dalagan ngadto sa ubos ni adto sa Sodoma o Gomorrah. No? Matod pa din when the men got up to leave, they looked down toward Sodom, and Abraham walked alone with them to see them on their way. Then the Lord, shall I hide from Abraham what I am about to do? Ingon ang Ginoo, ako ba nang itago kang Abraham kung siya kong plano? Sa Abraham, sa Amos 3:7 ba yan, nagsulti ba ang Diyos nga, ang tanan wala siya pagabuhaton, tanan niya pagabuhaton iyang itugaan sa iyang mga ulipon, mga servants nga mao mga propeta. So during that time Abraham was the prophet at the same time the servant of God. So dito kang Abraham gibubo sa Dios ang iyang plano, gipahibalo iyang plano nga sunugon ang Sodoma Gomorrah. Mao to ni intercede si Abraham. Versikulo 22, the men turned away and went toward Sodom.
But Abraham remained standing before the Lord. So nang usa nabilin. Imagine ha. Ang usa nabilin didto. Nagistoryahan sila si Abraham. Ang duha nangadto dito sa Sodoma Gomora. Okay? Nakuha niyo ang point? Sondo na to tong duha nga diadto sa Sodoma o Gomora. Sondo na to ha. Okay. Tan-aw na to og unsay nahitabo adtong duha nga niadto sa Sodoma o Gomora. Unsa po'y nahitabo nila dito mga kaigsuonan? Dito sa atubangan ni Lot, unsa po'y ilang gibuhat? Ang record nagkanayon sa bersikulo 19, sa bersikulo 19 mga kaigsuonan. Pagkakita ni Lot atong duha, iya po gitawag og Lord. Nakuha ninyo ang point? Katong duha ba gitawag gyapon niya og Lord. Unya ang gihimo pod ni Lot ning hapa gihapon siya sa atubangan sa duruha. So sa ato pa katong duha were worthy of worship. Kay og manulunda pa tong duha gibadlong nila si Lot, oy ayo pagsimba namo kay pareho rata mga ulipon sa Dios. Basahan na to ha. Then the two angels, verse 19, chapter 19 verse 19. 19 verse 1. Then the two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground. My lords, he said, please turn aside to your servant's house. You can wash your feet and spend the night and then go on your way early in the morning. So sa to pa miyukbo gyapon siya, misimba gyapon siya sa duha nga iyang nakita. Ug wa mo badlong ang duha. Ang usa nagpabilin dito kang Abraham, unya nagistoryahanay sila dito nga Lord. Ang duha pod nangadto sa Sodoma Gomora, nakigistorya kang Lot, gisimba pod si Lot kanilang duha. Wala mo balibad ang duha. So sa ato pa ang tulo ka persona sa Dios worthy of worship. Pareho silang simbahon. Okay? Sa panahon pa lang na ni Abraham ug ni Lot ha, labaw na gyud sa ato panahon karon. That's why kadtong mingon mo nga ang mga pioneers sa SDA wala mag-adapt og Trinity kay mga Pentecostal man to sila bago sila naging Seventh-day Adventist. Munang wala sila motuog Trinity, pero si Abraham o si Lot nakakita sa tulo ka persona. Okay? Narana ninyo kamong mga kaigsuonan nga di mo tuog tulo ka persona sa Dios, di mo kaliwat ni Abraham. No? Bisan pag moangkon pa mong kaliwat mo ni Abraham, pero si Abraham miyukbo sa tulo ka persona sa Dios. Si Lot miyukbo sa duha ka persona sa Dios. Sa to pa ang usa nabilin kang Abraham, napagi mas nindot dere. Sila ba yang tulo na baya sila sa yuta? Sila ba yang tulo nasa yuta? Nangani sila sa yuta. Pero pagsunog na gyud mga kaigsuonan, and the Lord God in heaven and the Lord Jehovah og si Jehovah mibubo og kalayo gikan sa langit. So sato pa samtang na silang tulo na po dito sa langit. Pastilan, libuga ana oy. Ayaw lagi ninyong limitahi ang Dios. Ayaw ninyong limitahi ang Dios. Samtang silang tulo, ang usa na dito kang Abraham, ang duha na dito kang Lot, ingon dayon ang record sa Bible, sa Bisaya nga Biblia. Kamo dunay mga Bisayan Bible ha. Unsay gisulti mga kaigsuonan. Og ang Dios og ang Dios mi paulano og si Jehovah nagpaulan og kalayo gikan kaniya sa langit ngadto sa Sodoma o Gomora. Si Jehovah kapitulo 18 bersikulo 1 nagpakita kang Abraham, tulo sila kabuok. Ang usa nagpabilin kang Abraham, nakigistorya kang Abraham, ang duha nang lugsong dito sa Sodoma Gomora. Og ang record rin nagkanayon,
og si Jehovah nagpaulan og kalayo gikan sa langit. Ang saang taman ni karon. Nagpaulan og kalayo gikan sa langit si Jehovah, sa to pa gikan kaniya ang kalayo, gikan kaniya mga kaigsunan. Gikan kang Jehovah ang kalayo. Unya si Jehovah nanaog baya kay nagpakita kang Abraham. Unya gikan kaniya nagpagula og kalayo sa langit. So sa to pa gikan sa yuta gipasa sa langit na bagsak sa yuta. No. Managing nila nga di ninyo malimitahan ang Dios, kay ang Dios bisag asa, naa sa tanang lugar, naa sa tanang panahon. Mga higala, sorry ha, wala pa tayo labot sa lesson. Ako lang i-emphasize ninyo nga, even in the time of Abraham, naa na ang doktrina mahitungod sa Trinity, sa tulo ka persona, sa panahon palang daan ni Abraham. Okay? Now, sugod na ta sa tong lesson, oy. Wala tayo labot sa lesson. Bonus lang to. Okay, balik ta sa tong lesson ha. Ato ang memory text nagkanayon, a new commandment I give you, that you love one another. May they love each other as I have loved you. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Pag ong sugo ako gihatag kaninyo, kinahanglan maghigugmaay ka mga usag-usa, o kinahanglan mahigugma mo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo, o pinaagi nini mailhan mo sa mga tao nga kamo akong mga tinun-an, kung magkahigugmaay kamo ang usa o usa. Usbon ko, si Abraham gitawag sa Dios alang sa maong buluhaton. Dunay katuyuan nga gipiyal sa Dios kaniya nga kabahin sa buluhaton nga iyang tumanon nga may kabahin sa kaluwasan sa mga tao, dili lang sa iyang kapanahonan hangtod sa atong kapanahonan karon. Pinaagi sa mayong example ni Abraham, atong matun-an o giunsa niya pag-execute, pag-perform, pag-demonstrate aron matuman ang buluhaton sa Dios nga gipiyal diha kaniya. So giunsa niya unsay mga pamaagi. Number 1, sa sharing God's mission, tun-an nato kining iyang gipakita nga hospitality. Number 2, kining love for others. Og number 3, kining gitawag niya intercessory prayer. Ang resulta sa iyahang buluhaton mga higala, hisgutan nato kining gitawag og accept individuals decisions, submit to the divine will. Muna ito pagadugukan karon. So unahon nato mga higalag kaigsuonan, pag atiman ang unsay purpose sa Ginoo nganong gitawag niya si Abraham. With great purpose. And Abraham also with great submission. With great commission task. And Abraham also with great love, humility, and reverence. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsuonan, si Abraham ug ang Dios suod nga managhigala. The record of the Bible did not say how they become close to each other. Pag sugod sa sugilanon, suod na silang duha. So tanaw na to mga kaigsuonan, ang managsuod nga higala si Abraham o si Kristo. Gipadayag sa Dios nga to kang Abraham ang iyang decision nga doon na siya ipabuhat ni Abraham nga mahimong panalangin ngadto sa mga tao. Sa Ellen White sa Patriarchs and Prophets page 138 and 139, matod pa niya, Abraham was resting during the heat of the day when he saw 3 travelers. Abraham had seen in his guest only 3 tired wayfarers, little thinking that among them was one whom he might worship without sin. So, katong sa panahon ni Ellen White, nag-comments Ellen White mga kaigsunan nga, While Abraham was sitting down, itagaan niyag trabahoon sa Dios si Abraham. Nainumdumi sa gagmay pa ming mga bata, mga higala. Nagtubo gyud mi
nga pwede mi mulingkod, pwede mi mo pahulay kay gikapoy, pero itsahan mi sa among mama og trabahoon. Yan ang mama naglingkod naman ka din na. Gikapoy mi magikan ng laba, gikapoy mi gikan nagkural, gikapoy mi gikan naguna, gikapoy mi gikan nagbughag kahoy. O kung gikapoy mo samtang naglingkod mo, o panursi mo din na, kamao naman mo manursi, o paggansilyo mo din na, o pag panuhog mo dihag sigay. Uso man na sa Cebu ng manuhog ng mga sigay, himoong plant hangers, panginabuhi. Samtang maglingkod doon ay production. So, tama ang giingon sa Bible mga kaigsunan nga, 6 days shalt thou labor and do all thy works. Gusto gyud sa Dios mga kaigsunan nga within 6 days, productive gyud ang tao. Doon nagi production ang tao mga kaigsunan. Dili mo sugot ang Dios nga doon ay oras nga mulabay nga wa kay production. Si Abraham naglingkod siya kay nagpasilong. Ingon ang record nagkanayon din. Nagpakita ang Dios kang Abraham. Nagpakita ang Dios kang Abraham. And the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre. Dito sa kahoy nga gitawag og Mamre, dito nagpakita ang Dios kang Abraham. While he was sitting at the entrance of his tent. Samtang galingkod si Abraham dito, sa buhaton na ni. Then the Lord appeared to him, gitagaan siya trabahoon. The same with Lot. Naglingkod po si Lot dito sa entrance sa gate sa siyudad, sa Sodoma Gomorrah. The Lord appeared to Lot. So, mga kaigsunan, sa panahon nga naglingkod ka nga namalandong ka, sa panahon nga naglingkod ka nga nagapanghinuktok ka, namalandong ka sa pulong sa Ginoo, naglingkod ka nga nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, isip managhigala mo og ang Ginoo, then the Lord will appear to you and will give you and reveal to you His purpose, why He is calling you to become His child. Samtang magapanghinukto ka sa pulong sa Ginoo, samtang nagabasa ka sa pulong sa Ginoo, ang Dios mo padayag kanimo siyang plano og unsay iyahang tuyo nganong gihimo kaniyang pinalanggang anak. That is the point. Mo na ang pinakanindot nga punto mga kaigsunan. So, pinaagi sa pagtawag sa Dios kang Abraham, Abraham became a very personal, individual, involved in God's mission. Sa dihang gitawag si Abraham sa Dios, nahimo siyang personal nga may kalabutan o nagkiglambigit o nagkiglangkob sa buhat sa Ginoo. In other words, he did not say no to the call of God. Wa siya magingog no sa tawag sa Dios. When God calls you, ikaw nga naminaw, never say no. Say yes. Bisan pag unsa pay mga comment, mga problemas, mga taos palibot against you, continue the work. So giunsa ni Abraham pag-demonstrate ang iyahang gugma mga kaigsunan, iyahang gugma sa buhat sa Ginoo. Giunsa niya mga kaigsunan? Sharing God's mission. Yan ang gipahat ng buluhaton sa Dios. Kadtong tulo ka mga tao ngayang nakit-an, he never thought at first, wala siya kahibalo nga kadto diang tulo mao to ang Ginoo. Katong tulo mao ang Ginoo. Pero the fact nga ning hapa siya sa tiilan sa tulo, na feel na niya nga kining tulo mao ni ang Dios. Kining maning tulo ka persona mao ni ang persona sa usa ka Dios. Kaya nga nung niyukbo man siya, wapo siya badlunga. Pero to the point mga higala nga nakit-an niya nga dunay mga foreigners, dunay mga wayfarers, mga nagbaktas, nganong niduol siya, nganong nanagad siya, nganong niabi-abi siya, nganong iyang gipalutuan og tinapay, nganong iyang giihawan og nating karnero o nating baka, nganong iyang gipainom og mga duga sa prutas.
Ngano yang gi-entertain? Na-instill sa pagbati sa Dios sa kang Abraham ang kinaiya sa Dios kining gitawag og pag-abi-abi. Pag-abi-abi. Sometimes we are good preachers. Sometimes we are good Bible teachers, but we cannot entertain strangers in our home. May kita mo wali. May kita mo Bible study, but we cannot be hospitable like Abraham. Mao man ay problema nato. We just only preach love, hospitality, but we cannot do it. Sometimes the people cannot understand on what we are preaching about, but they will understand our character, on how we demonstrate and how we interpret the preaching of the gospel we have into our daily life. Ngadto sa tong kada adlaw nga kinabuhi. So dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa Hebrews chapter 13 verse 2 nakasulti si San Pablo, do not forget hospitality, for by it some have hosted angels without knowing it. Si Abraham dili sa matawag og not knowing it. Primero tingali pagtanaw niya sa kaila, pagtanaw niya stranger ni, so yang gi-entertain. So doon na siya ay hospitality attitude. Hospitable attitude. Kabalo siya mo entertain og mga tao. Usahay baya, may ko ba ko nato mga kaigsoon, kaya ako pastor man ko. Kinato mga kaigsoon, mga tutas ilang balay, grabe maka-entertain. Diri pastor, diri tulog pastor, diri kaon pastor. Ang manok in town nga nag-inusarang hinigtan, giihaw pagyod pastilan. Mingani kadi ko muka og manok. So, dito nahitabo. Grabe ang hospitality sa mga kaigsuonan. Pero ang akong gikabalakan, kung kanang mga kaigsuonan manganhi sa akong balay bilang pastor, kamao ka ko mo entertain nila. Ingon ana kaha kainit akong pag-entertain sa mga kaigsuonan kung manganhi sa akong balay. Patulugon ka nako, pasudlon ka nako, pakanon ka nako. Ang mga kaigsuonan nga manganhi sa akong balay, munay dako na kong gipamalandong kaigsuonan. Muna akong dakong gipamalandong, basig igo lang ko kamao mawali pero di ko kabalo mo entertain og mga kaigsuonan nga manganhi sa akong balay. Muna dako na kong gikabalakan. Pwera lang sa mga pastors nga naa sa organized church, kaya siyempre soldado sila, dagan sila well off sila to entertain the brethren. Well off sila to entertain the brethren. Kaya nga naman, naama na sila budget. I know before when I was in the organized church, naa may budget, ma-report man nimo nga na mga brethren na misitas yung balay, ma-report man na nimo na sa opisina. So maripanan man ka. So meaning, no reason for our pastors who are on the job, under sa payroll, under the umbrella of the payroll, must entertain brethren. Pero ako, I'm not under the payroll. Wala ko'y budget. Can I entertain the people too? So layan ninyo, anhimog balay. Uban sa tabang sa Ginoo, no? So, dinhi mga kaigsonan, gusto ni Abraham nga iyang mapabusog ang mga bisita niya ni adtong tungora. So, that was hospitality. In missionary work, hospitality or hospitable attitude must be obvious. Kinahanglan klaro na siya nga karakter sa atong mga missionary people. Sama kang Abraham, ingon ana ang iyang missionary attitude. And you know what? Sa gihimo ni Abraham mga kaigsuonan, doon na siya batasan. Imagine na doon na siya, dahan siya mga tao of course. Dahan siya mga workers. Gani naghuot na ito mga workers ni Lot o ang iyang mga workers. Bato ilang gibahin na lang ang mga karnero nila. Nagbahin na lang silang syudad. Nagpabukid si Abraham o nagpa-syudad si Lot. So daghan siyang trabahante.
wherever si Abraham mabutang sa Ginoo, maghimo siya altar. Maghimo siya altar, mga kaigsunan. Tanang mga tao nga mga travelers nga moadto didto, moagi siyang dapit, iyag yun ang entertainon. Siyempre makakita kung unsa ka importante alang kang Abraham ang altar. So nahitabo daw ako mapamalandong, makaapil pod ang mga bisita, dili kay kadto lang tulo. Tanang mga bisita kay mo na magibatasan ni Abraham. Mo entertain og mga bisita, og nay mga agi, yang hapiton yang imbitaron silang balay. So makakita sila og unsa to nga altar. Mautoy altar ni Abraham nga dito siya magkitagbo sa presensya sa atong Dios. So sa nakadindiin og puyo si Abraham kaigsuonan, ang altar mahabilin. Sa lain na pong lugar, maghimo na po siya altar, entertain na po siya mga bisita. Sa lain na pong lugar, maghimo na po siya altar, entertain na po mga bisita. So, hilabihan kadaghang mga altar sa naagian ni Abraham, nabilin sa mga tao. Ang mga tao po nga mag-travel, sa panahon sila mga problema, ma-remember nila si Abraham kung giunsa niya pagpakig-communicate sa Ginoo. Pinaagi sa maong mga altars. Ang mga foreigners, ang mga travelers, dito po sila, magsimba po sila sa Dios ni adto nga mga altars. Kung doon na may mga bisita sa inyong balay, papasudlan ninyo. Pasudlan ninyo, mag-worship mo mabuntag, mag-worship mo magabi, papilan ninyo sila. Dito mag-ampo, who knows? You are giving good influence to them. Manguli sila sa ilang balay, they will also long to worship God morning and evening. Manimba mo pagkasabado, ubanon ninyo sila. Dalaon ninyo sila kada Sabado. Ubanon ninyo sila mga igsuon. So niining tungura ato makit-an ug atong masabtan ang punto nga dunay mahitabo nga paghatag og good influence ngadto sa atong isikatawo. And that's what Abraham did. Okay? Now, sa Genesis chapter 18 verse 23, dili kay hospitable lang si Abraham. Mahigugmaon po siya para sa uban. Sa dihang gipadayag na sa Dios gadto kaniya ang plano nga laglagon sa Dios ang Sodoma Gomora, dunay reaction si Abraham, mga painangga kong kaigsunan. Sa Genesis 18 verse 23, and Abraham come and said, "Will you destroy the righteous with the wicked?" Imo bang laglagon ang mga tao nga matarong kauban sa mga dautan? Of course, the Lord said no. Diyon ang Dios dili. Mato gibargin ni Abraham. Di ba maluluyon ka? Matarong ka nga judge. O di nimo kaya nga apilon nimo paglaglag ang mga dautan, ang mga matarong kauban sa mga dautan? Ginawat sa Dios. Okay, go. Then what's your plan? What's your prayer? What is your proposal? Then Abraham started his intercessory prayer. Intercessory prayer, you pray for others. In other words, si Abraham, mga kaigsunan, doon na siya love for others. Sometimes, tungod kay Seventh-day Adventista, we thought that God loves us more than other people. Sama sa mga Hudiyo, gato ang mga Hudiyo that God loves them more than the Gentiles. Sama sa maniningil o sama sa Parisiyo, nagto ang Parisiyo nga mas balaan siya, mas palangga siya sa Ginoo kaysa maniningil og buhis. Sama sa tong panahon karon, nagtuo ka nga mas matarong ka kaysa mga LCM supporter, di ba? Mao man na. Kanang LCM supporter, estila ninyo, kasiaw ninyo eh.
O di man ko sugarol. Manali ko sukol pustaanay ninyo. Pero ako na ikasulti ninyo, ayaw mo katingala nga dito sa bagong langit o sa bagong yuta, mahibala gihapon ninyo ang mga LCM supporters. Makurat lang mo dito, timanin akong words. Dito sa bagong langit, sa bagong yuta, ma-remember na ninyo akong words karon. Matingala mo, nga no mga LCM supporters, kauban gihapon ninyo sa bagong langit o sa bagong yuta. Nga dinhi sa yuta, di man niyo ang kunong kauban. You will be amazed. Okay? Now, Abraham was worried about of the righteous or the wicked. Munang ingon siya, ayaw laglaga Ginoo. Tungod sa mga matarong, ayaw laglaga ang mga dautan. Sa ito pa, he was not only praying for the righteous, he was also praying for the wicked. Naaman ko sa hunahuna ni Abraham, kung matarong ka nga tao nga naa ka na nga barangay, you will become a blessing to the rest of the people in the barangay. Moto niyo sa Abraham, kung doon ay 50 kabuok, siya ka ng 50 kabuok, wag yun naka-influence sa tibuok syudad sa Sodoma Gomorrah. Yung I will not punish the Sodom and Gomorrah. Problema na sa Abraham sa pastilan, no? Panalitag 45 lang, siya still I will not. Panalitag 40 lang, I will not punish the Sodom and Gomorrah. Panalitag 30 lang, panalitan og 20 lang, panalitan og 10 lang, panalitan og 10 lang, panalitan og 5 lang, pastilan, paita. The Lord will not punish, will not burn Sodom and Gomorrah. Kung tungod sa mga kaigsuonan, katawhan nga nag-alagad sa Dios niya nga dapit. Kung niya nga dapit mga igalag kaigsuonan, gitugot sa Dios ang kalamidad gana sa plan. Dili tungod kay wa siya mahigugma sa mga matarong, wa siya mahigugma sa mga dautan, doon ay timetable ang Dios. Whereas Abraham here comes to the presence of the Lord, interceded not only for the righteous but for the wicked. Nakaila namang yun si Abraham nga Dios muli akong kaistorya. So he took the opportunity to pray. Ayaw in town sila glaglaga. Kabalos na si Abraham nga wicked sila. Pero they are dwelling within the wicked. They are dwelling together with the righteous. Mabitaw to ningon tong mga magbubuhat nga unsa man ni Ginoo amo ni silang pang-ibto ni mga bunglayon among ilabay. Siya ayaw. Ningos Kristo ayaw kay basi inigibot ninyo sa bunglayon, maapil ninyo ibot ang mga trigo. Hulatan na lang panahon sa ting-ani. Hulatan na lang panahon sa ting-ani. Higalag kaigsunan na minaw karon. Dinhi ang prayer yun ni Abraham, wag yung samingon nga, Lord, siguruhan akong pagumangkon diya, that's all. Wala. Ang iyang gipray, tibuok Sodoma Gomorrah ayaw laglaga. O doon ay 50 laglago nimo, doon ay 45 laglago nimo, kung doon ay 40 laglago nimo, kung doon ay 30 matarong laglago nimo. Whatever yun siya lagingon nga, kung na akong kuhan din, siguruhan lagluwas na si Lot diyang dapitan. No. Ang iyaha mga kigsunan, ang kinatibukan. He was praying for the entire cities, Sodom and Gomorrah. We are to love one another, I would like to tell you that. Because God died for them, there is still hope for them to be saved. At the same time, at the same point in their lives, when they accept salvation. Dinhin dapita mga higalag kaigsunan ato masabtan nga dunay plano ang Dios para kanila. Dunay plano ang Dios sa matag usa aron kini mga tawhana maluwas, and Abraham knows it. Kabalo si Abraham ni ana mga kaigsunan, munang nihangyo gid siya
sa maong Dios nga iyang gikaatubang. In other words, ayaw laglaga ang Sodoma o Gomora. Abi ninyo mga kaigsonan, kining intercessory prayer manggod. We need to what we call this. We need also to ask for the forgiveness of our sins. In our intercessory prayers, atong pangayoon sa Ginoo nga pasayloon po ta niya sa atong mga sala. Kaya lisod kayo nga mag-intercede kag sala sa mga tao nga ikaw gani mismo napo kay imuha. Sumala pa sa James chapter 5 verse 16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Isugin mo mga sala, makiguli ka sa mong isig katao, mga ikagpasaylo sa mong isig katao, pag ma-reconcile na mo, then you pray for your brother aron mamaayo ang iyang balatian. Kaya matod pa, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Aron mahimong epektibo ang pag-ampo sa usa ka taong matarong nga madawat sa mga tao. James chapter 5 verse 16. Karon ato sundon dito sa Sodoma Gomora. Sini nga palibot sa syudad mga higala. As what I have told you kaganina, naghimog intercessory prayer si Abraham para kanila. Then the Lord bargained 50, 45, 40, 30, 20, 10. Wala man gyud. Ang naa dito, upat lang kabuok. Upat lang kabuok. Grabe na gyud kadaotan ang mga tao sa syudad. Upat lang kabuok ang matarong. Ni backslide pa gyud ang isa, nilingi pa gyud ang isa, natulo na lang. I do not know pila kabuok tao ang nangamatay. The Bible did not say that. During the time of Noah, wa gisulti pila ka tawo mga nangamatay, pero ang gi-record ang naluwas. Mabitaw nang gidaghanon sa maluwas di na maihap, murag ingon sa bunbon sa dagat, kadaghan ang maimperno, so meaning maihap. Samtang ang mga matarong dili na maihap, could never be numbered ang mga matarong mga kaigsunan. Ngano man, ang Dios dili sa mulaglag sa tao tungod kay gilaglag lang yun niyang tao. No. Ngano upat raman ang naluwas. Wa ba dungga ang intercessory prayer sa Ginoo ni Abraham ngadto sa Ginoo? Iyang gipaminaw eh. Pero upat lang yun po ang didawat. Di mo ko na pwede nga ikaw di ka mo dawat o niya pinagis pag-ampo si mong silingan, maluwas ka na lang po. No. Pwede man ka mag-ampo si mong isig katao, pero dili na sa garantiya nga maluwas ng imuhang silingan tungod ka nag-ampo ka para niya. Posible dunggon sa Ginoo ang imong mga pag-ampo, di kay posible, that's very surely. Then pagkahuman, tagaan niyag pamaagi nga matawag tong imong ginaampo. Pero siya personally dili sa ganahan, dili po mamugos ang Dios. Dili mamugos ang Dios. Sama palitan tong upat nga ni kalagyaw na. Si Lot bayapod, nagkuan bayapod siya. Ang batasan biya ni Abraham ni Lot pareha baya. Pareha. Ang senaryo makita nimo 18 verse 1 o 19 verse 1 naglingkod sa door. Si Abraham o si Lot, pareha og senaryo. He received the angels, parehag senaryo. He invite them to eat, parehag senaryo. They intercede for others. Ang gihimo ni Lot, yadto niya ang iyang mga umagad. Alagad na mo, dali na mo, kay manggawas sa dali. Kaya sunugon ang maong syudad. Ang gihimo sa iyang mga umagad, nangatawa lang. Gikatawan ra nila si Lot mga higala. Manay dakong nahitabo, manay dakong problema. Now, ato makitaan mga higalag kaigsunan, ang kini manggong kaluwasan sa tao o kalaglagan sa tao is an individual choice.
kaluwasan individual nga pagpili. Genesis 18:25, for far be it from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous should be as the wicked. Far be it from you, shall not the judge of all the earth do right? Si Abraham nag-intercede para sa Sodoma Gomora. Si Lot nag-intercede para sa iyahang mga umagad o siyang mga anak. Pero mga kaigsuonan, ang nahitabo, only few accepted. Pila lang kabuok ang ni-decide. Pila lang kabuok ang nipili. Whoever submits to the will of the divine will, whoever submits to God, Genesis 19:27 and 28, and Abraham went up in the morning and he looked forward towards Sodom and Gomorrah, and behold, the smoke was rising from the earth like the smoke of a furnace. Di na magyud sunog magyud kaayo ang Sodom ug Gomorrah. Hunahuna ni Abraham diha bayon tapod niya tanan oy. Ang tawag baya sa manulunda no, laglago ng Sodom ug Gomorrah, kiinan niya si Lot ug iyang pamilya, dagang tagbukid. Reklamo in town si Lot, ay ko padagan nagbukid, bisa man nagbukid gud. Nihangyo siya dito siya dadong sa syudad ug pong gamay, a little city. No? Little city. Iyo po ang Ginoo, sige, di na ko laglago ng syudad ni imong gustong adtuan. So tama na yung Ellen White, pag-proclaim sa National Sunday Law, dagan mo sa mga gagmayng kalungsuran. Napayaban mga extremist kaayo, mga tugyong mga bukid, mga lasang, kaya dito ko na manago, di man na may toyo sa Biblia, oy. You can never hide from the persecutors. You can never hide. You have no place to hide. Managantag mga kabukiran in order to make ourselves ready, makapananumta, makahimotag mga pag-project, mga pagkaon, uban pa, para whenever the calamity strikes, we can feed the people. Magsigir mo puyo sa syudad, nga wa mo'y himo, wa tanan. How can you be ready when calamity strikes in the city? Kung saan niyo pag-ready? Ang mahitabo ninyo, mahitabo, mapariha rata sa mga talabangon. Kaya ang syudad rabay sigihag, padalagbaha, sonog, linog, astilan. Wa mo kasabot ana. Kundi ta manghawa sa syudad aron maghimo tag mga outpost centers sa syudad. Mahimotang kauban sa mga talabangon o tabangonon. Pero kung mag-ready ta sa itong ourselves outside the city, mahimotang kabahin sa mga mutabang. Busa mga kaigsuonan, ato makitaan ug ato masabtan nga matud pa sa Patriarchs and Prophets page 140, love for perishing souls inspired Abraham's prayer. While he loathed the sins of that corrupt city, he desired that the sinners might be saved. His deep interest for Sodom shows the anxiety that we should feel for the impenitent. We should cherish hatred of sin, but piety and love for the sinner. Sa katapusan ng si Ellen White, ang gugmas para sa mga kalag nga nagakawala, maoy nag-inspirar ni Abraham nga mag-ampo siya nga dili sila madayon o kalaglag. Bisan sa pagkakadautan sa syudad, ginapray gihapon ni Abraham. Imagine that. Abraham was not residing in the city, but he was working his missionary work for the city. Nakuha niyo yung point? He desired that the sinners might be saved. His deep interest for Sodom shows the anxiety that we should feel for the impenitent. Aduna tay kabalaka, kaguol, kahangawa sa mga taong makasasala. We should cherish hatred of sin. Atong dumtan ang sala, but piety and love for the sinners. Atong kaluyan, atong higugmaon ang mga makasasala. Magigalawan na magitay oras, gusto na ako pibalukan niyo pag-usap. Salamat sa pagpaminaw.
Karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church, Datagan, Pagadian City. See you here mga kapamilya. Tunay na magkapamilya, walang iwanan. This is in celebration of the 23rd Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. So akong giimbitar ang tanang mga naminaw karon, ikaw nga nagpaminaw karon. Bring one, bring all. No, magkita-kita tanan yung tanan. Tagsa na lang ba ita magkita diri sa Datagan. So panganhi mong tanan, ikaw nga nagpaminaw, no? Ay naglingi-lingi diya, ikaw akong giingon. Ikaw ba? Oo. Ikaw. Dadaan ang imuhang mga pamilya din na walay ibilin sa balay. Mga tutag Datagan karong adlaw to celebrate the 23rd Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom. Salamat kayo. Ang tema nagkanayon, power gospel or gospel power. Muna itong pagadugukan karon. Okay, usman ko wanagi oras ang ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ. Nga mo itong great provider, ako sa inyong kapamilya o nahimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver I magayon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.